Magandang hapon po sa ating lahat. Kaya pala nandito ito, kasi nag-edit na ako. Sorry po, nag-edit na ako kanina. Kasi nandito ang tao. Di ba na kaya dito? Joke lang. Joke lang. Ayan. Salamat sa Lord. Ito po yung unang share ko ng 7 last word dito na hindi po sa nakaan. Hindi pangalago na ikalawa. Gawa na, nung hindi pa po ako nasama sa nakaan, may isang pagkakataon ako dito, way back 2013, na ako po ay tumayo dito. Ngayon po ay dahil hindi nakasama sa nakaan, nandito po tayo. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Ayan. So kanina, ano nga po yung unang-una? Yan. Ano po yung pangalawa? Amen. Salamat sa Lord. Basahin ko po ang ikatlo. Magsimula po ang magbasa doon sa 25 para kita po natin yung senaryo. Pero matatagpuan po natin ito sa John chapter 19 verses 26 to 27. Simulan ko po sa 25. Ay Lord, hindi ko na makita. Nagtayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, narito ang iyong anak." At ang sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatirahan ng alagad nito sa kanyang bahay. Salamat sa ng Panginoon. Lord, muli ay kami ay samahan ng Panginoon at papurihin ka, Panginoon, sa hapon nito, Panginoon. Salamat po. Amen. So, ang senaryo po na sa ating binasa, kung ito po yung krus, medyo mababa lang, ano po, nasa tabi ng krus ang ina ng Panginoong Jesus at ang kanyang minamahal na alagad, which is sa English, mas kilala natin si John the Beloved. Nasa tabi ng krus, medyo masyadong malapit ito, yun yung senaryo. Nasa tabi ng krus. Kanina po, habang naglilinis ako ng church, ako po ay nagbubulay-bulay. Sabi ko, Panginoon, grabe yung ginawa mo sa krus. Hindi kami karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Kulang ang ginagawa natin na paglilingkod. Kulang yun kung bibilangin natin sa lahat ng hirap na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. And kasabay mo, tinitingnan ko yung mga tao sa labas. Busy sila pumunta sa bayan, busy sila pumunta doon kung saan-saan. Sabi ko nga, kung naiintindihan lang nila, na namatay din si Jesus para sa kanila. Siguro nasa iglesia sila, siguro na mas pipiliin nila pumunta sa church, magnilay, lumapit sa paanan ng Panginoon, then araw na ito. Kanina po, sa GC namin, yung master teacher namin ay send ng tungkol sa trabaho. Sabi ko, Lord, kung naiintindihan niya itong Biyernes Santo, hindi trabaho ipiin niya sa akin, hindi trabaho i-chat niya sa akin. Ang ginawa ko, chinat ko lang siya nag-chat naman ako sa GC ng tungkol sa Biyernes Santo. 7 last word, ano yung ginawa ni Jesus, yun ang ginawa ko. Para yung mga kasamahan ko doon sa GC namin, mapalitan yun nasa isipan. Na ngayon ay para sa Panginoon. Na ngayon ay para sa ating mga sarili. Mas lalo pang makita ang Panginoong Jesus. Sa ikalawang huling salita ng Panginoong Jesus ang binanggit kanina po ni Sister Kat. Ang sabi noong magnanakaw ay, alalahanin mo ako. Tama ba ako sa kanya? Alalahanin mo ako. At ito po ikatlo. Alam niyo po kung ano ginawa ng Panginoong Jesus? Inalala niya ang kanyang ina.
inalala na dito si Mary. Sabi doon, nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Mula sa taas, nakayo-kayo ang Panginoong Jesus, nakatanaw sa nanay niya. Ano yung pakiramdam ni Mary that time? Ng kanyang ina. Bilang mga nanay, hindi ko po naranasan maging nanay. At hindi mararanasan. Na nararamdaman ko yung pain, na nakikita niya yung kanyang anak na nagdurusa. Nararamdaman ko yung pain, na basag na basag yung puso niya kasi yung anak niya na andun, na walang kasalanan, gano'n lang din yung kasalanan nating lahat. Bigat na kung ako nga yung nanay, siguro kung ako nga yung nanay, hindi ko na kaya, hindi na ako pupunta doon. Baka naman, himatay na ako. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko alam, grabe strong ni Mary. Kasi nagawa ng samahan si Jesus hanggang doon sa huli. Latay-latay, wala kang makita sa mukha, wala kang itsura. Pero alam niyo, dahil alam ni Jesus na yung kanyang nanay dito sa lupa, yung kanyang nanay ay iwanan niya. Inalala niya ito at inihabilin. Inahabilin sa kanyang minamahal na alagad. Nakatabi that time. Grabe no? Nagluloksa si Mary yung ina. Meron siyang katabi. Meron siyang kasama. At that time, alam mo gano'n din ang ating Diyos. Sa panahon na naghihirap tayo nasasaktan, meron siyang nagbibigay na nasa tabi mo. Ano kaya ang pwedeng maging damdamin ni Mary o ni John that time? Nung sinabihan sila ng Panginoon dito, "Woman, behold thy son, behold thy mother." Ano ito? Salitang ito para kay Mary. Ito po ay isang salita na kung saan maaaring tanggapin ni Mary na reward. Bakit naging reward? Kung titignan po natin yung mga panahon na ito, alam niyo si Mary ay marami rin pinagdaanan. Una, napunta siya doon sa point na pagbubuntis, dalawang buntis siya, so kahihiyan. Kasi wala naman siyang asawa. So one point, may kahihiyan. Pangalawa, napahiya siya kay Jesus noong panahon noon sa wedding. Nasa John 2 po ito. Sa wedding sa Cana, sinabi po niya, tungkol doon sa wine na magkaroon ng himala ang Panginoong Jesus. Pangatlo, anong sumunod na kalalagayan ni Mary? Balo po siya. At this time balo na siya that time. Ngayon na po si Jesus. Pagkatapos, ito si Jesus ngayon, habang siya ay nasa tabi ng krus, iiwanan na siya. Yan ang kalalagayan ni Mary. Sa paanan ng Panginoong Jesus, sa paanan ng krus, yan ang kalalagayan ni Mary. Kaya yung banggit sa kanya ng Panginoong Jesus na may iiwanan, may magtaaruga sa kanya, iyon po ay isang assurance, isang rewarding na pakiramdam kay Mary sapagkat inalala pa rin siya ng Panginoong Jesus kahit sa dalang moment na niya. At ano po ito sa atin, mga kapatid? Ito po ay assurance sa atin. Ano mang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang hirap na dadanasin o dinanas natin, ang assurance natin ay nasa tabi ng krus, walang iba kundi ang buhay ng Panginoong Jesus na lagi nakasubaybay sa atin. Amen? Lagi na may assurance tayo na kung ano man, kung ang sabi mo ngayon ay dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon,
Hindi kailanman matatapos ang buhay natin sa mundo nang walang assurance sa Lord. Amen. Kailangan lang natin iposisyon ang ating sarili. Iposisyon lagi natin ang ating sarili sa tabi ng krus, sa tabi ni Jesus. Amen. At ano naman ito para kay John? Para kay John, ito, sinabi ng Panginoong Jesus ay isang responsibility. Isang malaking responsibilidad o isang karangalan. Isang karangalan na kung saan siya yung nabigyan ng pagkakataon na alagaan, kalingain ang ina ng Panginoong Jesus. Si John, ano ba si John? John naglaban. Ano ba siya noong that time? Nung panahon po ni Jesus na, nung trial ni Jesus, wala po siya doon. Hindi siya nagpakita kasi natatakot siya. Iniwan niya si Jesus during the trial. Pero nung nandun siya at nakita siya ni Jesus, nasa tabi siya ng krus, alam niyo ginawa ng Panginoon? Ni-restore niya si John at binigyan pa ng karangalan. Tayo man, ano man ang ating sitwasyon niya, ano man ang nagawa natin, ni-restore tayo ng Lord. At hindi lang yun, itinataas at binibigyan ng karangalan. Amen. Kaya, hindi tayo kung pwedeng atras ng atras. Hindi tayo kung pwedeng kada may nagagawang mali, atras tayo. Mas lalo nang lumapit sa Panginoon. Lagi mo sinasabi sa church, bakit gano'n? Kung kailan tayo nakakagawa ng mali, bakit lalo natin iniiwan ang paanan ng Panginoon? Hindi ba na dapat lalo tayong lumapit sa Kanya? Bakit nawawala? Yung restoration na naranasan ni John, noong time na yun, sobrang siguro umiiyak si John, iba yung pakiramdam niya, and at the same time, nararamdaman niya yung restoration ng Lord at yung karangalan na ipinapatong sa kanya ng Panginoon. Grabe yung dating sa kanya at tinanggap niya yung responsibilidad na yun na arugain at alagaan ang mahal na ina ng Panginoong Jesus. Grabe. Grabe yun ha. Grabe yung responsibility na yun. Pero, ano ba itong responsibility na ito sa atin? Ano ba naman sa atin itong salitang responsibility? Tayo po, binigyan ng Panginoon din ng responsibilidad sa ating mga pamilya. Responsibilidad na alugain, ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Tama po ba? Yan yung ginagawa. Mga anak, anong gagawin natin doon? Responsibilidad mo, alugain, bigyan ng kasayahan ang iyong mga magulang. Same way ng mga magulang, ganun din, protektahan at provide. Pero isang bagay na pinakamalaking responsibilidad natin na sinasabi sa ating salita ng Panginoon ngayon, ang responsibilidad po na dalhin ang ating pamilya kay Kristo. Kamusta? Kailan tayo huling nagtatanggap sa Panginoon? Kailan natin huling ibinuka ang ating mga bibig sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga pinsan? Iyan po ay isang malaking responsibilidad na akalin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya sa Panginoon. Nawa sa mga susunod na mga araw, may manaragdag sa langit na kaluluwa. Walang iba kung hindi yung ating mga mahal sa buhay. Amen. Huwag tayo tumigil. Kahit hindi tayo pansinin, kahit hindi tayo bigyan ng pahalaga sa mga sinasabi natin, kahit binablock tayo, kahit parang nagagalit sa atin, tuloy lang natin. Sabihin natin si Jesus, sabihin natin yung kaligtasan na bigay ng Panginoon. Amen? Huwag tayo pumalag. It is our responsibility. Huwag tayo mag-iwan. Huwag natin silang iwanan. Hindi tayo katulad
meron kayo dyan na iniwanan, kundi tayo ay hindi natin iiwanan, bagkus ay patuloy natin silang ilalapit sa Panginoon. Amen. Huwag lang tayo, kung hindi kaya ng upong panalangin, iluhod mo. Kung hindi kaya ka ng luhod, idapa mo ka sa Panginoon. At kasabay nun, pananalangin, pagsasalita. Punuin ang tahanan ng salita ng Panginoon. Gaano natin, ito yung responsibilidad natin sa ating pamilya. Ang iakay sila sa paanan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya ba natin yung church? May asawa, anak, apo, nilapit natin sa Panginoon. Kung tayo lang. Amen po. At itong ikalawang salita nito, panghuli, ay panawagan sa ating lahat. Panawagan na kung saan ay sa paglapit natin sa tabi ng krus, may assurance tayo. Habang nagugunita natin, habang nakakakita tayo, habang nakikita mo ang krus, tatandaan natin, kapag tayo ay nasa tabi ng krus, mayroon tayong assurance sa Panginoon. At kung tayo ay nasa tabi ng krus, kailangan din natin ilapit ang pamilya natin. Ito po ay panawagan sa ating lahat. Amen. Kaya po'y manalangin. Panginoon, sa hapon na ito, kung papaano, O Diyos, na binigyan mo ng assurance, binigyan mo ng reward, Panginoon, O God, sa lahat ng suffering, Panginoon, ni Mary. Kami rin, Panginoon, may mga pinagdadaanan. Kami rin, Panginoon, may mga tahimik na pinagdadaanan. Pero isang bagay ang alam namin, kapag kami ay nag-draw near the cross, Lord, naririyan ka at pasusumpungan ka namin, naririyan ang assurance ng lahat ng bagay. Turuan mo kami, Panginoon, na ang garantiya, Panginoon, O God, ay hindi mga bagay na material, hindi ang mga bagay na pinanghahawakan lang namin, Panginoon, na mawawala, kundi ang garantiya, Panginoon, ng aming buhay, ng aming kaluluwa, ay walang iba kundi sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging responsable Kristiyano, maging responsable mananampalataya, na may akay ang mga pamilya namin, ang kamag-anak namin, at ang iba pa namin kakilala sa paanan mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-alala mo, Panginoon, O God. Alam namin, bawat araw, inaalala mo din kami. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa lahat ng ito, O Diyos, ang pag-alala mo sa amin, Panginoon, ang hindi mo paglimot sa amin, Lord, ang nagpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.